Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan itong si Senador, Senate President Chis Escudero, na asawa ho ni Heart Evangelista at ex-girlfriend ho, ex-boyfriend ho si Jericho Rosales. Hindi, joke lang. Ito, seryoso tayo. Ito mga kababayan, matigas pala ulo nito ni Senador Robin Padilla. Hindi marunong sumunod sa kanyang presidente diyan sa Senado. Nagdidesisyon mag-isa, mga kababayan. Grabe ka, Senador Robin Padilla, anong ginawa mo? Mukhang makukonsume, mukhang ma-high blood, ma-i-stress sa'yo si Senate President Chis Escudero. Pakinggan nyo mga kababayan, mga ka-analyze. Ito hong ginawang pahayag ni Senate President Chis Escudero about ho rito sa impeachment trial na nakabinbin ho, dyan ho sa Senado. Pakinggan nyo mga kababayan. Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung Ayan na. Maganda tong katanungan ho ito ng reporter. Actually, pinag-usapan na ho natin ito ng mga nakaraang live. Na sabi ko, kasi naaalala nyo mga kababayan, mga ka-analyze, nung January 13, rally ho ng Iglesia ni Cristo, na kung saan na-interview siya ng mga media or mga reporters. Ang sabi niya, kung matutuloy ang impeachment trial diyan sa Senado, naka-ready na yung sagot niya. No agad. No na agad. Sabi ko nga, bakit naka-ready na agad yung sagot mo? Hindi mo pa nga alam kung anong mangyayari. Kasi, senador ka, magiging hukom ka dyan, dahil senador ka, bakit naka-ready na agad yung sagot mo na no? Yung no mo at yes mo, babatay doon sa hearing Babatay doon sa mga ebidensyang ilalabas. Ibig sabihin kahit matibay ang ebidensya at na magiging resulta doon sa impeachment trial sa Senado na talagang ito si BP Inday Sara nagkaroon ng katiwalian, graft and corruption sa OBP at DepEd about sa pondo or confidential fund, isasagot niya pa rin, no? Hindi siya babatay sa mga ebidensya, sa mga pag-iimbestiga, babatay siya sa pagiging magkakaibigan dahil anak siya ni Digong. Ito si BP Inday Sara Duterte. Kaya kahit anong lumabas, kahit matibay ang ebidensya, no pa rin ang sagot. Pakinggan nyo to Tinatanong ng reporter kay Senate President Chis Escudero kung pinagsabihan niya ba yung mga senador na wag muna magsalita about dito kung ano mangyayari. Pakinggan nyo ano sasagot niya. impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami magko-convict. Fairness dictates, nothing less. Ang liwanag mga kababayan. Kumbaga hindi ka pwedeng sumagot ng yes, hindi ka pwedeng sumagot ng no. Ko-convict or hindi dahil bakit magre-ready ka ng yes? Ba't ka magre-ready agad ng sagot na no? Hindi mo pa nga alam mangyayari.
Iba ka talaga, Senador Robin. Dito mo malalaman talaga kung sino may utak sa wala, ano? O, baka sabihin ng mga didishit, ano ebidensya mo, Chris Ulo, na sinabi ng Senador Robin Padilla? Dito, panoorin natin, pakinggan nyo, mga tanga. Oh. Ano sabi ni Robin? Nung January 13, rally ho ng Iglesia ni Cristo, nakita ho siya ng mga reporters, media. Pakinggan nyo, mga kababayan, na sinagot niya. Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano iboboto ko. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para kay sa ating pangalawang Pangulo. So you will vote no for impeachment? Definitely. Ngayon pa lang po, alam niyo na po. Sir, isa na lang. Definitely. Putik. Definitely, no daw. Ano daw, aanin niya si yung kay Pangulong Bongbong sa Congress yun. Iba yung trial na sa Senate do sa inyo. Iba na sa ahensya nyo. Senador Robin Padilla. Ang liwanag, di ba? Na sinabi, ulitin natin, ha? Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano iboboto ko. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para kay sa ating pangalawang Pangulo. So you will vote no for impeachment? Definitely. Ngayon pa lang po, alam niyo na po. Sir, isa na lang. Putik na. Tinanong siya ng reporter. So, ibig sabihin, sir, definitely no. Definitely. Alam nyo na. So, ibig sabihin, kung pakikinggan mo ito, mga kababayan, kung tutuusin dapat pala, mag-inhibit ito si Senador Robin Padilla. Huwag na dapat sumali sa ganyang klaseng pahayag niya. Kasi, magsusuot siya ng parang toga doon, yung parang hukom. Tapos, pakikinggan yung mga ebidensya, pakikinggan, magta-trial, pakikinggan yung trial. Kasi, isa siya sa mga hukom eh. Pero may nakaredy na sa isip niya na no pa rin ang iboboto niya. Ano yun? So, ibig sabihin, kahit lumabas doon sa impeachment trial, talagang matindi ang ebidensya, may katiwalian talagang nangyari sa OBP at DepEd, hindi pa rin yes ang sasabihin niya. No pa rin. No pa rin. Hindi, magnono siya, hindi dahil sa mga hinatag na ebidensya at mga narinig niyang mga ebidensya. Magnono siya dahil si BP Inday Sara to, anak ni Digong. Wala ka talaga, Senador Robin. Kung si Digong pinaka-worst na presidente, ikaw ang pinaka-worst na senador. Wala ka. Narinig ko yung sinabi ni Senador Chis Escudero. Ulitin ho natin, mga kababayan, para lang ho sa mga... Yung gagawa ka? Ano? Nangawa ka na. Ano yun? Para lang ho sa mga... Putik nakaka dismaya yung... Ang liwanag na sinabi ni Senador Chis pakinggan natin. Asa na ba? Oo. Nawala na yata. Ano lang natin ha? Mabilis lang ho ito, mga kababayan. Pasensya na, nawala siya, natin. Ito. Forward na natin. Again, good morning and thank you for coming. Minabuti na Yan. ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami magko-convict. Fairness dictates nothing less.
Wala ka talaga, Senador Robin. Matigas ang ulo mo. Pati presidente ng ahensya mo, Senate President mo, hindi mo sinusunod. Wala ka talaga. Dapat pala mag-inhibit na lang ito eh. Magkusa na umalis. Hindi raw kasi pwede magbotohan na kung sino i-inhibit na senador. Hindi pwede, wala raw batas na gano'n. Dapat magkusa. Alam mo, dapat, Senador Robin, magkusa ka, mag-inhibit, umalis ka dyan, huwag ka sumali. Dahil sa ginawa mong ganyang pahayag mo. Eh kasi isipin mo, nakaready na yung sagot mo. Eh di bias ka na yan. Eh ba't makikinig ka pa? Bakit mag-aano ka pa? Maghuhukom ka pa dyan, may nakaready ka na palang sagot, no na? Wala ka, Senador Robin. Nakakadismaya. Ako nagsasalita ako sa'yo bilang isang mamamayang Pilipino. Netizen, butante rito sa Republika ng Pilipinas. Dismaya ako bilang mamamayang Pilipino. Dismaya ako sa'yo bilang senador. Hindi ka talaga para dyan sa pwesto na yan. Pati wag na natin isama yung mga mga pinag-aralan mo. Wag na natin isama doon sa mga decision making mo. Kung paano ka sumagot sa mga issue, paano ka manindigan sa mga issue. Hindi ka para dyan. Nanalo ka lang dahil kilala ang pangalan mo. Hindi dahil sa katangi at karakter mo bilang isang politiko. Nanalo ka lang dahil tanyag ang pangalan mo. Yun lang, wala nang iba. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pansamantala ang inyong lingkod, Host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.